Draymond Green may demand kay Butler. Jimmy kinontra si Green. Ang importante, epektibo ang tamang paglalaro. LA Lakers at Golden State posibleng magharap sa West Finals base sa mga kasalukuyang panalo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes. Mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang season ni Jimmy Butler ay naging kakaiba sa madaling salita sa unang ilang buwan, kung saan bahagi pa siya ng Miami Heat, kung saan madalas siyang nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Ngunit ngayon, mukhang nag-e-enjoy siya kasama ang Golden State Warriors. Sa Heat, malinaw na ipinahayag ni Butler ang kanyang kagustuhang matrade sa mga paraan na maaaring ituring na agresibo. Ngunit sa loob ng court, lalo na ngayon kasama ang Warriors superstar na si Stephen Curry, mas pinili niyang maglaro sa likuran. At kahit na nananalo ang Golden State sa bahagi dahil sa pagtanggap ni Butler sa isang papel kung saan siya ay literal at matalinhagang tumutulong kay Curry, may ilan, kabilang si Draymond Green, na nananawagan na gumawa pa siya ng mas labis. Sa 10 larong nilaro niya mula nang matrade sa Golden State, nag-a-average si Butler ng 16.3 points with his shooting percentage 44% field goals and 10% from the 3-pointers. Ngunit pakiramdam niya ay maayos naman ang lahat sa ngayon. Lahat ay laging naghihintay na maging agresibo ako, sabi ni Butler sa pamamagitan ni Anthony Slater ng The Athletic. Hindi ko maiwasan kundi gawin ang tamang desisyon, paulit-ulit. Sana maging nakakahawa ito. Dahil lang ang play ay para sa'yo, hindi ibig sabihin na iyon ang shot mo. Ang mentalidad na ito ay nagbigay ng magandang resulta para sa Warriors na dating hirap bago dumating si Butler. Mula nang sumama siya sa koponan, may record ang Golden State na 9-2, kung saan ang isa sa 2 talo ay nangyari noong hindi siya naglaro. Isa pang malaking dahilan ng mga panalo ay si Curry mismo. Nag-a-average siya ng 29.4 points with his shooting percentage na 42.9% from the 3-point range sa parehong panahon, kung saan umiskor siya ng 56 na puntos na may 12 3-pointers noong Pebrero 27 laban sa Orlando Magic. Dahil sa sunod-sunod na panalo, umakyat ang Warriors sa 34-28 record, good for 6th place in Western Conference, na kung matatapos ang season ngayon ay makakaiwas sila sa play-in tournament. 3 laro ang pagitan nila mula sa ika-5 pwesto na Houston Rockets na may record sa 5-5 sa kanilang huling 10 laro at unti-unting bumababa sa standings nitong nakaraang buwan. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sinabi ni Green kay Butler? At tama lang ba ang sagot ni Jimmy na ang importante ay gumagana ang kanyang tamang paglalaro? Sa ibang balita naman, noong nakaraang taon, ang Dallas Mavericks ay may record na 28 panalo at 23 talo sa trade deadline. Sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago, nagkaroon sila ng isang makasaysayang takbo. Tinapos ang season na may 50 panalo at 32 pagkatalo. Bawat taon, may isang team sa NBA na nasa gitna ng pagiging mediocre sa trade deadline at pagkatapos ay nagkakaroon ng magandang playoff run. Ngayong taon, may 2 koponan sa Western Conference na maaaring ulitin ang tagumpay ng Mavericks noong nakaraang taon, ang Golden State Warriors at ang Los Angeles Lakers, na may potensyal na gumawa ng ingay sa playoffs. Warriors at Lakers handa para sa playoff run na katulad ng sa Mavericks noon. Hindi tulad ng Mavericks, ang Warriors at Lakers ay gumawa ng malalaking pagbabago sa trade deadline. Nakuha ng Warriors si Jimmy Butler habang nakuha ng Lakers si Luka Doncic. Noong panahong iyon, maraming naniwala na ang trade kay Luka ay isang hakbang para sa hinaharap. Ang totoo, matapos matalo ng Lakers sa Jazz at Hornets pagkatapos ng All-Star break, maraming fans ang nangutya sa kondisyon ni Luka. Simula noon, nakapagtala ang Lakers ng 7 sunod na panalo at naglalaro ng napakahusay si Luka. Kagabi sa panalo laban sa Pelicans, naging ika-4 lamang siyang Lakers player na may 30 puntos at 15 assists sa isang laro. Ang iba pang 3 ay sina LeBron James, Magic Johnson at Jerry West. Kaya sinong team ang may mas mataas na tsansa na makagawa ng ingay sa playoffs? Tingnan natin ng mabilis. Matibay ba ang tagumpay ng Lakers? Sa kabila ng pagkakaroon ng 2 sa pinakamahuhusay na offensive player sa liga, nananalo ang Lakers dahil sa kanilang depensa. Mula noong Enero 15, sila ang may pinakamahusay na depensa sa liga. Maaring magtaka ang iba kung paano nagagawa ito ng isang koponan na walang Anthony Davis, ngunit nakabuo si head coach JJ Redick
ng mga estratehiyang bumabagay sa lakas ng kanilang koponan. Sa ngayon, wala sina Rui Hachimura at Austin Reeves, ngunit ang magandang balita para sa Lakers ay mayroon silang dalawa sa pinakamahuhusay na playoff performers sa kasaysayan ng NBA, hindi lang sa kasalukuyan. Kayang manalo ni Luka at LeBron ng ilang laro ng mag-isa. Mukhang mapanganib ang kanilang estratehiyang hayaang magbitaw ng maraming 3-point shots ang kalaban, ngunit epektibo ito sa ngayon. Ginamit din ng Milwaukee Bucks ang parehong taktika noong kanilang championship run. Last March 5th, ang Lakers ay may 17 panalo sa kanilang huling 20 laro at may 7-2 record mula nang dumating si Luka. Mayroon silang mga uri ng manlalaro na bagay kay Luka at LeBron, mga matitibay na defender na may kakayahang pumukol ng open shots. Mula nang bumalik si Jared Vanderbilt sa lineup, nagsimula ng manalo ang Lakers. Idagdag pa si Dorian Finney-Smith at may kalidad na perimeter defenders ang Lakers. Para naman sa Warriors, gaano kalaking epekto ang ginawa ni Jimmy Butler? Nakuha ng Warriors si Jimmy Butler sa trade deadline at lahat ay nagbago. May 9-1 na record sila kasama si Butler at kitang-kita ang kumpiyansa nila. Mula sa pagiging pang-10 sa Western Conference, umakyat sila sa pang-6 na pwesto. Siyempre, maaari pang magbago ang sitwasyon, ngunit may 20 laro na lang natitira sa season, kaya't hindi sila malamang na umangat pa ng mas mataas sa standings. Bukod sa pagdagdag kay Jimmy, mas maraming playing time na rin ang ibinigay ng Warriors sa rookie na si Quinten Post, isang stretch big na perpektong bumabagay kay Steph Curry. Ang magandang balita para sa Warriors ay isa sila sa may pinakamadaling natitirang schedule ngayong season. Sa panahong ito, natalo nila ang Knicks, Rockets at Kings. Sa kasalukuyan, naglalaro si Curry sa antas ng isang MVP at ginagawa ni Jimmy ang lahat upang matulungan ang koponan na manalo, kaya't may malaking tsansa ang Warriors. Gaano kalaki ang epekto ng seeding sa playoff chances ng Lakers at Warriors? Ang malaking tanong dito ay ang Denver Nuggets. Parehong ayaw ng mga fans para sa Warriors at Lakers ang makaharap ang Denver sa playoffs ng mas matagal hanggat maaari. Halimbawa, may 8 sunod na talo ang Warriors laban sa Nuggets. Si Nikola Jokic ay isang bangungot na matchup para sa kanila dahil wala silang malalaking manlalaro na kayang dumepensa sa 3 beses ng MVP. Samantala, mahalaga ring tandaan na wala si Butler sa mga panahon na iyon. Samantala, nagkaroon ng isang magandang panalo ang Lakers laban sa Denver kamakailan, ngunit sa nagdaang 2 playoffs, tinalo sila ng Nuggets. Sa katunayan, bago ang huling panalo ng Lakers, may 5 sunod na panalo ang Nuggets laban sa kanila. Sa kasalukuyan, kung magtatapos ang season ngayon, ang Warriors at Nuggets ay maghaharap sa unang round, samantalang maaring magtagpo ang Lakers at Nuggets sa ikalawang round. Parehong mas magiging masaya ang Warriors at Lakers kung maagaw ng Memphis Grizzlies ang pangatlong pwesto o kung may maganap na pagbabago sa seeding. Matapos ang lahat, ang pagkuha ng Lakers kay Luka Doncic at Warriors na makuha si Jimmy Butler ay isang pag-asa na mararating nila ang tuktok base sa kanilang kalagayan ngayon na naglalaro ang panibagong mga players sa bawat koponan nila ngayon. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?